Ka-Express, hindi lang pala si Victor Wembanyama ang kinatatakutan ngayon sa San Antonio Spurs dahil unti-unting sumasabog ang pangalan ng Phil-Am rookie sensation na si Dylan Harper matapos gumawa ng historic performances sa kanyang unang NBA playoff run. Sa edad na 20 years old, si Harper ay hindi lang basta role player sa playoff team, isa na siya ngayon sa pinaka-importanting piyesa ng Spurs habang umabot sila hanggang Western Conference Finals kontra sa powerhouse na Oklahoma City Thunder. At mas nakakagulat, marami na siyang records na nababasag habang rookie pa lang. Sa Game 3 laban sa Portland noong first round, nagtala si Harper ng playoff career high 27 points at naging isa sa pinakabatang player sa NBA history na umiscore ng 20 plus points off the bench sa playoff game, isang achievement na ikinumpara pa kay Kobe Bryant. Pero hindi doon nagtapos. Ayon sa reports, si Dylan Harper ay nakasama pa sa historic company ni Magic Johnson dahil sa kanyang elite playoff production bilang rookie guard. Habang lumalaki ang pressure ng postseason, mas lalo raw lumalakas ang kanyang laro. At ngayon, habang buhay pa ang Spurs sa West Finals, mas maraming NBA fans ang nagsisimulang maniwala na ang San Antonio Spurs ay hindi lang team ni Wemby. Posibleng ito na rin ang simula ng panahon ni Dylan Harper, isang Phil-Am phenom na posibleng maging isa sa pinaka-importanteng Asian-connected star sa future ng NBA. Sa NBA, napakahirap gumawa ng ingay bilang rookie, lalo na sa playoffs, dahil dito mo makakaharap ang pinakamalalakas na depensa, pinakamahigpit na pressure at pinakamapanganib na atmosphere sa buong basketball world. Maraming batang players ang nawawala ang kumpiyansa pagdating sa postseason, marami ang nagiging passive, marami ang natatakot magkamali. Pero si Dylan Harper parang lalong lumalakas habang lumalaki ang spotlight. At ito ang dahilan kung bakit ngayon ay ginugulat niya ang buong NBA world. Matapos piliin bilang number 2 overall pick ng San Antonio Spurs noong 2025 NBA Draft, mataas agad ang expectation sa kanya. Anak siya ng dating NBA champion na si Ron Harper, may elite basketball bloodline, at kilala bilang isa sa pinaka-complete guards ng kanyang draft class. Pero kahit ganon, walang makakaasa na ganito kaaga siya magiging epekto sa winning playoff basketball. Sa regular season pa lang, sulit agad ang rookie campaign niya. Nakapasok siya sa NBA All-Rookie First Team matapos mag-average ng halos 12 points at mahigit 3 assists kada laro habang tumutulong sa Spurs na makabalik sa playoffs matapos ang ilang taong pag-aantay. Pero ang tunay na pagsabog nangyari sa playoffs. Sa first round series, laban sa Portland Trail Blazers, doon unang nakita ng buong US ang kanyang tunay na potensyal bilang future superstar. Sa isang crucial Game 3, nagtala siya ng 27 points and 10 rebounds habang pinangunahan ang comeback win ng Spurs kahit injured si Wembanyama at hindi lang yung simpleng magandang laro, historic game yun. Ayon sa reports, sina Dylan Harper at Stephen Castle ang naging isa lang sa kakaunting batang duo sa NBA history na parehong naka 25 points plus sa isang playoff game sa edad na 21 pababa. Kasunod lamang ni Kevin Durant at Russell Westbrook noon. At habang tumatagal ang playoffs, mas lalo pang lumalala ang kanyang epekto. Hindi siya takot umatake sa rim, hindi siya natitinag sa malaking crowd, at ang pinaka-importante sa lahat, hindi siya naglalaro parang rookie. Kaya ngayon, maraming NBA analyst ang nagsisimulang magtanong, posible ba si Dylan Harper na ang may isa sa greatest rookie playoff runs ever? Dahil ayon sa ilang basketball reports, ang kanyang production ngayong postseason ay napapasama na sa usapan kasama ang mga legendary rookie guards tulad ni Magic Johnson. At kung magpapatuloy ito, posibleng hindi lang simpleng future star ang tingin sa kanya, kundi isa sa bagong mukha ng NBA generation kasama ni Victor Wembanyama, Stephen Castle at iba pang batang superstars ng liga. At habang mas lalong lumalalim ang playoff run ng San Antonio Spurs, mas lalo ring lumalaki ang pangalan ni Dylan Harper sa buong basketball world. Dahil ang pinaka-nakakatakot ngayon sa rookie Phil-Am guard na ito, hindi lang stats ang kanyang dala, may composure siya. At yun ang bagay na bihirang makita sa isang 20-year-old rookie sa NBA playoffs. Kapag pinapanood mo si Harper ngayon, parang hindi siya first-year player, hindi siya nagmamadali,
Hindi siya takot sa malaking moment. Kapag kita ng laban, hindi siya nagtatago sa corner. Humihingi pa siya ng bola. At sa modern NBA, yun ang isa sa pinakamalaking signs ng future superstar mentality. Lalo nakita ito sa serye nila kontra Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Habang halos lahat ng depensa ng OKC ay nakafocus kay Wemby, unti-unting sinasaktan ni Harper ang depensa gamit ang kanyang physical drives, mid-range control at elite decision-making. Hindi siya flashy katulad ng ibang bottom guards, pero napaka-efficient niya. Parang veteran na marunong bumasa ng spacing at timing. At dito nagsisimulang maging seryosong problema ang Spurs para sa buong NBA. Dahil kung si Wemby ang alien, si Dylan Harper naman ang posibleng maging utak ng susunod na dynasty. Marami tuloy ang analyst ngayon ang nagsasabing ang pinakamalaking panalo ng Spurs ay hindi lang ang pagkakaroon nila kay Wemby, kundi ang pagkuha nila ng perfect backcourt partner sa katauhan ni Dylan Harper. Isang malaking guard na kayang mag-control ng tempo, gumawa ng sariling opensa, at mag-step up sa clutch situations. At mas lalo ito nakakakilabot para sa ibang teams dahil rookie pa lang siya. So ibig sabihin, hindi pa ito ang kanyang best version, hindi pa fully developed ang kanyang katawan, hindi pa fully polished ang shooting consistency niya, at hindi pa niya naaabot ang prime years ng NBA player. Pero kahit ganoon, nakakagawa na siya ng history. Sa bawat playoff game na lumalampas, mas dumarami ang comparison sa kanya sa mga legendary big guards noon. Mula kay Cade Cunningham hanggang batang James Harden at maging kay Magic Johnson dahil sa kanyang maturity bilang playmaker. At para sa mga Pinoy, may dagdag na excitement ito. Dahil habang lumalaki ang pangalan ni Dylan Harper bilang film star, mas lalong lumalawak ang representasyon ng dugong Pinoy sa global basketball stage. Totoo, hindi siya lumaki sa Philippine basketball system, pero malinaw na proud siya sa kanyang Pinoy roots. At malaking bagay yun para sa mga Pinoy fans na matagal nang naghahanap ng bagong Asian League superstar sa NBA. At isipin mo to, habang sina Luka Doncic, Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo ang nag-dominate nitong nakarang NBA era, unti-unti namang dumarating ang bagong henerasyon. Henerasyon ni Wembanyama, henerasyon ni Stephen Castle, at posibleng henerasyon din ni Dylan Harper. Kaya habang marami ang nakatingin kay Wemby bilang future face ng Spurs, may isa pang batang guard na tahimik na gumagawa ng sariling alamat. At kung magtuloy-tuloy ang ganitong laro niya ngayong off-seasons, hindi na shocking kung balang araw, marinig natin ang pangalan ni Dylan Harper sa usapan ng mga susunod na NBA superstars. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento kinulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.